Ipinagutos na ng DENR, Department of Environment and Natural Resources na pangalagaan ng mga bundok laban sa banta ng sunog. Kasunod yan ng kaliwat ka ng forest at grass fires. Ayon pa sa ahensya, dapat na rin daw seryosohin ang Forest Protection Plan. May report si Bernadette Reyes. May panibagong sunog sa kabundukan ng Bontoc Mountain Province. Ayon sa mga residente, malaking factor ang mainit na panahon kaya nagkasunog sa Sitio Tablaan at Sitio Podlac. Pero mas ikinababahala raw nila ang sadyang pagsusunog sa ilang tuyong lupa ng kanilang mga kasamahan sa bukid para maging malinis daw ang bagong tatamnan nilang lupain sa tag-ulan. Bukod daw sa banta ng forest at grass fires, nakakawala ang mga hayop at sinisira ang mga palayan sa tuwing may sunog. Dati na raw ipinagbawal ang pagsusunog sa bundok. May batas pa nga raw para rito, pero may mangilan-ngilan pa ring nangangahas na sumuway. Pag-uuling naman ang sinasabing sanhi ng sunog sa 5 hektaryang taniman ng kawayan at African oils sa barangay Tinoncop, Tantangan, South Cotabato. Sa layo ng lugar, pahirapan sa pag-apula ng sunog ang mga bumbero. Hindi rin nakaligtas sa sunog ang 2 hektaryang damuhan sa barangay Nazareth, Pagadian City. Hindi naging madali para sa mga bumbero ang patayin ng apoy dahil bukod sa malayo, masukal pa raw ang daan sa lugar. Sa lawak ng sunog, apektado pati ang mga tanim na mangga at saging. Umano'y mga batang nagsusunog ng tuyong dahon ang may kagagawan na insidente. Sa Polomolok, South Cotabato, napilitang ilikas ang ilang pamilya sa barangay Kinilis dahil sa grass fire. Inabot na kasi ng makapal na usok ang barangay. Noong linggo pa nagkasunog sa lugar na nasa paanan lamang ng Mount Matutum. Pero hindi pa rin ito naapula dahil sa lakas ng hangin. Hirap din ang mga fire truck na pasukin ang nasusunog na lugar. Doon sa taas, medyo lumalaki pa yung sunog. Hindi pa natin talagang makontrol sa ngayon because hindi reachable yung area. Yung fire truck natin hanggang sa foot lang ng bundok. So sa ngayon, ginagawa namin ng paraan. Actually, inactivate na namin yung incident command system natin. Dahil sa kabi-kabilang sunog sa kabundukan, ipinag-utos ng DENR sa lahat ng Protected Area Management Board sa bansa na pangalagaan ng mga bundok sa banta ng forest at grass fire. Kasunod ito ng pagkasunog sa bahagi ng Mount Apo 2 linggo na ang nakararaan na sinundan ng sunog sa Mount Matutum sa South Cotabato at Mount Canlaon sa Negros Island. Ayon pa sa ahensya, panahon na para seryosohin ang Forest Protection Plan. Kasama sa plano ang paglalagay ng fire lines at iba pang pampuksa ng sunog maging ang pagsasailalim sa tamang training ng ilang technical staff and volunteers. Ipinasasama rin sa plano ang pagpapaigting ng kampanya sa publiko, lalo na sa mga trekker kontra forest fires. Bernadette Reyes, GMA News.